So kabalo na gyud ta kung unsay trabaho sa nurse no. Pero diri sa Sweden akong ipakita ninyo ang mga example kung unsay trabaho nako kung maka-duty ko. So the most of you know nga og padulong gali ko sa trabaho magsakay jud ko og train. Unya ari nako mag-ilis sa kuan trabahoan. Unya og walay train mauna nga magbus ko, makita ninyo sa previous videos nako nga nagsakay sad ko og bus. Basta nurse daghag ibitay-bitay sa kuan sa mga bulsa, daghag sud ang mga bulsa bisag unsaray sud, pero needings ni kaayo nato kung maka-duty ta. So kasagaran basta in good time ko maabot sa amo ang ward. So ang una na kong buhaton diretso ko sa kusina namo nya magkuha ko kape, syempre naapoy gatas ang kape kay lain man ilang kape diri pait kayo. So mauna maginom-inom ko og kape while nagbasa sa mga patient status, patient history. Kay diri sa among ward magbasa sa mi sa mga documentation sa patient kung unsa ilang status before mag-take over. So after sa take over mo round dayon ko sa patient, mo adto ko nila sa tagsa-tagsa nila ka room kay mo visit ko nila, akong istoryahon sila, pangumustahon, silbing interviewon nako ba kung unsa na ilahang gipangbati para na ako'y background nila para makasabot ko kung unsay ay lang buhaton og hibaw ko kung unsay ako ang dapat i-apply nga kanang nursing. So after sa pag-ground nako, mag-prepare dayon ko sa mga kuan medication, unya maghatag og medication kung kinsay nanginahanglan og medication at that time according sa doctor order pod, di ba? Unya at the time of kanang iniground nako sa patient, inighatag nako og medication, magdala-dala gyud ko aning medicine cart og kaning computer kay naa man diha naka document ang ilahang kuan, ang ilahang mga medication kung unsay dapat ihatag ing ana nga time. So kailangan dala-dala ni nako kay arong every time before nako ihatag ang ilahang medication, i-double check nako kung sakto ba or dili. So always double check jud ko para dili ko magkamali sa ako ang gibuhat. Bahalag dugay ko mahuman og hatag sa ilahang medication basta kay akong gihatag in the right time, in the right patient, unya right medication. So mauni ang pinaka-importante nga responsibility sa nurse nga dili gyud ka pwede magkamali. So dili ka pwede nga magpa-insecurity ka sa imuhang responsibilities as a nurse. Unya kung paminaw nimo nga insecure ka sa imuhang gibuhat, pangutana gyud sa mga tao, sa imuhang ka-worker or sa doktor kung tama ba ang imuhang gibuhat. Kung nurse ka diri sa Sweden naa kay assistant silbi ang tawag dire undersköterska ka. Kung i-translate pa na siya sa English is ang tawag assistant nurse. So, ang assistant nurse na sila kanunay nimo mo assist nimo og mo assist pod sa patient. So as a nurse kung busy ka, pwede ka mamalihog sa imong assistant nga mauna iyahang buhaton. Pero nay ubang responsibilities nga dili nimo pwede ipamalihog sa imuhang assistant nurse, kinahanglan ikaw jud mismo ang mobuhat. Ang mga assistant nurse diri sa Sweden, willing na sila mo tabang sa mga nurses. Pero naamang di ubang responsibilities nga ikaw gyud mismo nga nurse mao mo buhat. Dili nimo pwede ipamalihog ngadto sa imuhang assistant nurse. Kining mga assistant nurse or undersköterska ang tawag diri sa Sweden, willing na sila mo tabang sa imuhang mga responsibility as nurse. Kaya lang, naagi ubang responsibilities as a nurse nga dili nimo pwede ipamalihog sa undersköterska or assistant nurse. Kinahanglan ikaw jud mismo nga nurse ang mobuhat ing ana. Kanang kuan ba magtinabangay bitaw sila walay ingon nga kanang iya aho magtinabangay jud sila nya pangutanhay sa usag-usa kung kinahanglan ba kag tabang, kinahanglan ba siyang tabang. Ing ana ba ganahan ko sa style kay kanang naay responsible sila sa ilahang mga trabaho diri nya tinabangay ba unya mao to. That's all for this video. Padulong na ko ngani uli sa balay mo nagakasakay ko og train unya ang gawas mo ni ang view, nindot kayo ang view, nindot kayo ang weather mo ni ang mga balay-balay diri sa Sweden. So thank you so much guys for watching.